Seconds remaining. Reserve time. Dire team pick.
Radiant team ban. Dire team ban. Radiant team ban. Ayan, nasa na daw ba yung caster? Easy lang kayo. Whew. Ayan, alam nyo guys, marami nagsasabi, bakit ganun? Ang tagal naman. Kasi nga guys, huwag kayong manood sa Beyond the Summit. Siyempre, mauuna talaga doon. Dito tayo sa Beyond the Schedule. Na ano. Anyway, magandang tanghali sa inyong lahat. Live tayo ngayon. Medyo live, delay lang ng 6 minutes. Oo, live tayo ngayon dito sa ano, Mineski TV Studio. And magbibigay kami ng live na delayed ang coverage ng 6. Talaga yun yung paboritong statement. Live na delayed ng konti lang. Konti lang naman guys. Hindi naman nakakarinding delay. Na coverage nitong Dota 2 Asia Championship 2015. At nangako kami na lahat ng kalaban ng Mineski ikakas namin. At ako nga pala ang inyong host sa buong Magdamagan. Dahil ako, sa akin talaga binigay itong project na to eh. Ako nga pala. Dire team pick. Oo nga, kaya nga 10 oras na pahinga eh. Nga pala si Denki, nasana naman eh hindi maging Denki Rino Las Marino tulad nung mga nakaraan. And anyway, mamaya pag-usapan natin kung ano bang nangyari. Yo, napaka-pogi nyo ngayon. Aba, salamat naman. Kuya Denko, isang kagaling, ba't ang tagal mo? Na late. As usual po. Pero mamaya na yan, Big God mga kaibigan versus Gigabyte Mineski. Marami nag-aabang nito eh. Kasi, para silang contrast eh. Yung Gigabyte Mineski, bagong lineup. Tapos itong Big God, yung mga legends ng China, except kay Ice Ice, na nabitin ng letter ng isa pang Ice. Hindi yan si Ice Ice Ice, di ba? Nakiano lang. Ayan, ganyan kasi ang Filipino time, puro delay. Eh, hindi na nga, Chinese time na nga kasi sila din delay eh. 10 seconds. Diba? Kung nanood kayo kahapon, kagabi, I mean, isang oras na delay. Aba, dami ko nang nagawa. Grabe, nagbanding na kami ni Calvin at lahat-lahat, hindi pa rin nag-i-start ang laban. Pero mamaya na yan, mamaya tayo magkwentuhan, ipapaliwanag ko while ongoing itong nangyayari sa atin. Papaliwanag ko kung ano ba yung format, ano na ba yung score nitong mga to, kamusta na ba yung ano, diba, may basbas na ba ni Pope Francis, mga ganyan. Mamaya natin pag-usapan, ha? Okay, bakit sinabi kong bagong lineup itong Mineski? Kasi, diba nga, kung hindi kayo in sa latest, wala na po si Johnny at saka si Afu. Ang bagong addition for Mineski is itong si Yamaguchi and itong secret, si Polo. Both from Team CNS. Happy anniversary sa CNS. 5 seconds remaining. Yan. So anyway, punta tayo sa laro. Big God dito from China. Kilala niyo naman ata si Xiaowei. Baka di niyo kilala si Xiaowei. Si Lanem, baka di niyo kilala. Si Burning, baka di niyo kilala. Tapos si ROTK. Wala lang, baka lang hindi niyo kilala. And of course, itong stand-in nila na nabitin ng isang Ice. Si Mr. Ice Ice. Ayan. Pagdating sa drafts, talagang Big God. Talagang Chinese teams. Talagang merong hate boner kay Naga Siren eh. Talagang bawat moment na meron silang pagkakataon, tanggalin kaagad si Daniel Matsunaga. Ewan ko nga dito eh. Iniisip ko nung una, respect ban yun kay kay Bimbo or yun. Feeling ko kasi naisip nila na malakas ang naga ni Bimbo. Pero after watching some games, napatunayan kung talagang ganun lang ang trip nila. Yan, kasi nanood ako ng ibang games ng China eh. Ng CDC, ng eHope. Talagang binabantong si Naga Siren, which makes sense kasi malakas talaga siya. Pero wag tayong mag-delve dyan. Ang draft ng Big God dito, Medusa, Instapick. Aba, mukhang galit si Burning. Sabay Skyrath Mage. Samantalang ang Gigabyte Mineski, yung tried and tested, nila, na heroes, Vengeful Spirit, nito ni paring Owa siguro, and Bat Rider, nito ni Yamaguchi. And Yamaguchi, medyo, hindi ko masasabing maayos ang kanyang performance sa Bat Rider for the past few games. Medyo ito yung parang ayoko na masabing pabigat. Pero madaling nasasagot ng kalaban yung pressure na meron si Bat Rider, which is yung paggawa ng sama-sama technique. And I think Big God would employ that technique right now. Hindi rin siguro kasi may Earthshaker sila eh. Yun. Yung bans dito ng Gigabyte Mineski, Tidehunter and Faces Void, both off-lane heroes. Malamang, ano bang laning nila dito? Sinong, Burning,
carry, mid Xiao 8. Tapos, ROTK 10 off lane. seconds remaining. Okay, so, okay. I see. Tapos, Lanem, Isis, ang ano. 5 Si Lanem, baka seconds mag-carry. Kasi remaining. carry to si Lanem dati, di ba? Nag-support lang, trip lang niya. Siya na yan? Okay. So, Earthshaker Lanem to, Resolve malamang daw sa time. malamang. Salamat sa impormasyon nito ni Idol Nostra na naglaro ng breakout. Talaga. Yan. Nako, sabi. Sun King pick ng Mineski. Guys, ano ba? I would appreciate it if you guys don't spoil the game for us. Kasi alam ko naman na kayo ay nasa Beyond the Summit at kami ay nandito sa Beyond the Schedule. Kaya please guys, kung alam niyo na yung mangyayari, wag naman kayong wag niyo nang sabihin. Kasi kami nag-e-enjoy dito eh. Natutuwa kami na parang fresh pa yung nangyayari dito. Yes, that's it. Shoutouts kay Dex, nagalit kanina sa Dex. Hindi ako mapag-reply tol, sorry, walang load. Wag mong sasapakin. Si RJ yun. Huwag niyo sasapakin And anyway, Big God dito, going for a Lanem Earthshaker while Gigabyte Mineski, totoo nga ang hula. Nilabas si Sun King dito. And Avenge Sun King, medyo mana-intensive ang Gigabyte Mineski dito, but I am expecting them to answer the Big God strat of a little bit of a roaming approach. Skyrath Earthshaker, really good babysitting skills, not to mention napakalakas ng kanilang roaming capabilities. Sabi naman na Gigabyte Mineski, wow, mag-greedy kami. Sun King dito, ang challenge dito kay Sun King is, bibigay ba niya yung stacks niya kay Batrider o gagawa sila ng kanya-kanyang stacks tapos happy birthday, greedy mode na lang sila dito. Nakikita ko yung parang goal ng Gigabyte Mineski is to overpower the enemy team via power jungling at saka farming. Pero tingin ko yung Big God medyo alam na nila yung strat na yun kasi ang pagpa-farm nanggaling sa China. Diba? Pag ginugol nyo yun pag nag-search kayo, history of China, Chinese invented farming. Joke lang. Pero basta, na-imagine ko rin. And burning, Big God, actually banning anti-mage. Ano ba nangyayari sa mo? Ano ba to? Parang comedy ban lang to? Yung ganun yan ng Mineski, binaban nila si Razor ni Polo, binaban nila yung Void ni Yamaguchi, binaban nila yung SF ni Jules. Kaya hindi talaga weirdo parang sinasabi dito ng Big God, hindi namin kailangan ng anti-mage ni Burning dito. Kasi may dusa na, magdusa na lang daw, yun ang sabi. Kaya nga. O nga pala, shoutouts kay Candy Grace na nagpo-post. Hello sa'yo. Kamusta? At sana may pasalubong ka. Oo. Ayan, shoutouts nga pala kay Boss Lon na busy pa rin at nagchat-chat. At saka kay Duno na nandyan din. At saka kay Trike. Ayan, kamusta? Anyway, Big God dito. Going for Axe. Alam mo itong Axe talaga sobrang the best pick ngayon yan in the world. Best pick 2015. And ang sagot ng Gigabyte Mineski ay ang Bimboker na for some reason hindi binan ng Big God. Yun yung tatalo sa, feeling ko yun ang bubuset sa Big God ngayon yung Tornado EMP. Again, lagi kong sinasabi na kapag may Axe, mayroon tayong tinatawag na respect initiation. It's either mauna si Axe, yun yung strat niya, una Axe gaming, una Axe blink in call, or magpapahuli si Axe para buset call. Kaya patay. Pero yun guys, tingnan natin kung ano gagawin ni Invoker dito. Actually, Bimbo can go for a little bit more damage-oriented approach. Kaso, they are lacking in the DPS department if they would go for a Quaswex build. That's my 2 cents. So, challenge for Gigabyte Mineski to find a suitable carry na kaya maging parang all-in-one dito. Ayan, sabi ni Platinum, ni paring Patrick Tolentino, kakagauwi lang niya galing school. Naku po, 39-3 pa lang, andito ka na. Nako, wag nating alalahanin yung moment na yan. Pero wala, ganun talaga ang buhay mga kaibigan. And let's see kung history repeats itself ba. Kasi trend ng Mineski, 0-2-1-1-2-0. For the past 2 days, laging ganun ang score nila. And let's see kung magkakaroon ng pagbabago ba dito. Considering the fact na una, 2 laban lang ang mangyayari. And ang kalaban pa nila medyo mag-Gatsby. This is Big God ngayong araw, ngayong oras na to. Tapos mamayang alas G's, HGT, si Deck, naku po. Out soon, number 1 pa ang kalaban nila. Anyway, Gigabyte Mineski, banning Pug na dito, tinanggal si Pug na Licious. Ibig sabihin, Jikma Gaming. So, sino kaya ang pwedeng carry dito? Open si Ember, pero I don't think Ember's blade will be employed. This can be a carry Voker, tapos mid Ember. Meron ding Morphling,
na pwedeng gamitin. Pero kailangan nilang panapat sa Medusa eh. Ayan. So nga pala, pabati daw kay Kevon Reyes na nanonood ngayon. Binabati ko nga pala sila Alec. Uy! Zeus po ang nilabas. Nito nga big god. Nako! Buset na po. Buset dito si Invoker. Malamang sa malamang saklapan na ito. Ano daw ang hero ni Jules? Secret. Yan. Siyempre SM. Yan. Pabati naman daw yung Potato family dito sa Canada. Ang ganda naman ang pangalan ng family nyo. Potato. Ayan. Hirap daw mag-enroll. Last sem ko na hirap pumila sa UP, sabi ni Mark Merino. Nako tol, alam mo ba, nung dati, nung nagka-college pa ako, alas 4 ng umaga nasa campus na ako. Tapos, para lang kumuha ng PE, ang haba ng pila. Sa sobrang tagal, nakarating na ako sa dulo ng alas 9. Tapos, ang open na lang women's, self-defense for women. Congratulations. hindi pwedeng kunin, pero sayang eh. Ako sanang nag-iisang lalaki sa self-defense for women. Ako po, Pero ganun talagang boy. Pero yun na nga, nilabas na ang Morphling. Nito ni paring Polo is Servicios. Ay hindi, Bimbo Morphling po ito. And Polo Boker. Oo nga. So how would Zeus fare against either a Morphling mid or an Invoker mid? Medyo feeling ko mismatch eh. At saka guys, alam ko maraming nakakaalam na kung anong mangyayari. Huwag nyo na lang i-spoil. Kunwari di nyo alam. Ayan. Pabati ako, Boss Denki, Hari ng Pittsburgh, California. Shoutouts sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga nanonood overseas. And anyway, screenshot ko ba to? Wag na siguro kasi andyan naman si Calvin. So, here we go. Let's start the game. Yan. May screenshot pala ako dito yung bug, yung kalaban na tawag dito. Skyrat Mage, kaagad. Naka-ages. Umpisa pala ng laro. 10 seconds remaining. Nag-bug. Ewan ko nga dun eh. Pinabati ko nga pala si Idol, Boss Lon, na sobrang busy ngayon, naka-leave, pero marami pa rin ginagawa. Grabe talaga. Grabe, ibang hirap talaga. Ang hirap maging employee, maging part ng Mineski kasi lagi kayong may ginagawa. Wala man lang oras para gumimik or maglaro. Ayan, pero anyway, siguro pakilala ko muna ng ating mga players dito. Mula sa Gigabyte Mineski, this is again a Pinoy versus China game. So, ano naman ang pinaglalaban dito? Malamang Spratlist na naman. Binabati ko kayong lahat. Kamusta? Ayan, sige. Tingnan natin. Ayan, pakilala ko na muna to. Sige. Mamaya na tayo magkwentuhan. Ito, Bimbo as Morphling na. Ba't may mga tawag dito, fins. Ang cute naman. Ngayon ko lang nakita itong item. Luma na yan, yung fin. Talaga, anyway. Grabe, hindi nun. RR as Vengeful Spirit dito, pero magkakakita ba sila si Xiao-Wei as Zeus, naghahanap ng babae dito. Pupunta na ata. Naku, nagkamali ng liko, papuntang sukat yan. Dito ka dapat sa Alabang, boy. Naku, medyo mali. Pero I guess, naisip na lang ni Xiao-Wei na, hindi naman chicks ang habol ko. Rune control na lang. Grabe, tingnan naman, grabe yung positioning ito ng wards. And pareho kami ng wards ni Lanem, nakakakilig naman kasi pareho kami ng good days. Pero anyway, pakilala ko muna tuloy-tuloy dito sa game yung mga players natin. Ito nga si Bimbo as Morphling, si Yamaguchi as ang kanyang trademark na Bat Rider. So tingnan natin kung magiging Bot Rider ba to o bastang Rider. Ito mo naman si RR as Vengeful Spirit, si Owa as Sun King, nilabas na po ang Sun King ni Owa. And Bimbo as Bimbo, mali. Polo as Invoker. So, mid Polo ngayong laro na ito. At si Jay, sabi niya, ako na nga. Okay, aggressive tri-lane Morphling. But he took Morph instead of Waveform. So, kampante siya na kaya ng Stanini ng dalawang hero na ito na maka-Jaipads ng isa. So, anyway, punta tayo sa kabilang side ng mapa. We have a Xiao-Wei as Zeus. Mid na Burning as Medusa. Itong naglalakad si parang Lanim na Earthshaker. Ice. Bitin ng piece. Isa pang Ice. Ice squared. As Skyrath Mage and ROTK as a safe lane carry axe. Ano kaya mangyayari? Ayan. Hashtag basbas. Pope Francis, ikaw ang pag-asa dito. Pero sana naman huwag tayo mag-dev na lang lagi sa sa basbas. Kailangan din mag-improve ang technique nito nga pare ng Mineski. And I guess 2 days of practice of playing together sa isang tournament setting. Siguro mag-improve magkakaroon na kayo ng certain adjustments. And I guess ito na nga parang yung pinakatama siguro. Sabi ni Bimbo, ako na nga mag-carry, Polo mag-mid ka, humph.
Let's see if it would be effective so far. Oops, Burning dito getting harassed by Polo. Dito si paring Polo talagang pinapalagan kahit retirado na to si Burning. Sabi niya, wala kang pakialam kung may retirement, talagang papalag ako dito. When going for a Quaswex as expected, pero let's see kung meron ba silang sufficient damage. I don't think Morphling would be able to burst out Axe. Yun yung tingin ko problema. And Bedus, of course, would be a little bit tanky. Maliban na lang kapag natamaan siya ng EMP. Anyway, meron ditong rotation na nangyayari. Naglalakad sila jogging. Denki, watch boys ba tayo? Watch boys nga mismo. Ayan na, dun. Kasi hindi tayo nakalabi, di ba? Kaya watch lang. Oops, hindi, wala pala. Anyway, rune control by Lanem. At talagang BG, tiwali system. Naglalakad na sila ng mga kaibigan. Sabi niya, tara, istanini tayo, nag-aabang. Sentries! Wow! Quality sentries coming in from Mineski. Parang, scripted po. And now, a first blood would be, obtained by Bimbo kahit medyo delay. Lumulundag-lundag tayo. Blood in the water. Ayan. Teka nga, pause ko nga ito. Pwede ko natang i-close. Ayan. Kasi naglalag tayo ng konti. Ayan, okay na. Anyway, Bimbo dito might be in danger. Hinabot siya ni ROTK. Call and level to counter Helix. Pero walang slow. Itong si pare nga Ice. Bitin kasi yung pangalan. Kaya pati yung skill build niya, bitin din. Ops! Owa getting spotted. Sila rin nakaabang dito. Stunning Burning. Nasa na yung backup dito? Yun na nila pag number brand. Ako po, merong EMP. Wala nang mana si Burning. Pero mukhang okay lang. Sabi niya, alaw sa Kokepats. Wala lang. Tumigil mga kaibigan ng iikot ng mundo. Talagang laggers. Oo, delay dito. Matic. Wow. Shoutouts kay Ranpa Online at saka sa mga nasa Busian Gang Online. Anyway, ROTK, abante ba? Hindi. Medyo natakot din siyang konti kay Bimbo kasi tubig Malakas talaga ang water type. So anyway, the score is 1-0. Gusto ko itong ginawa dito ng Mineski. Grabe yung swertihan system. Alam mo kung kung pub to, ni-report na tong Mineski sasabihin, wew, ba't alam, komsat, wew, dre, outsu, wew, fufu, sasabihin ng kalaban. Pero buti nilang Chinese. Itong BG, and they respect the fact that there's a possibility na talagang naglapag ng quality sentries ang Mineski dito. And also, this is a good sentry spot. Kasi maraming pwedeng coverage yun. Samantalang Yamaguchi dito being scouted. Ang ganda din ng ward placement ng Big God dito. Zeus. Really a potent powerhouse right now. At sabay may nadising dalawa. Pero the point is, sobrang lakas ng bagsak nito ni Zeus dito sa laban na ito. Provided na hindi siya mahila ni Batrider. Na actually, this is a challenge for Yamaguchi. Sino ang pupuntiryahin niya? Remember na merong Axe sa kabilang team. So, kung sakasakali, pwede siyang ngat-ngatin dito. Ito, ni paring Axe. At alam niyo naman, ito na yung bagong combo Axe, Skyrat Mage. So, pinagsama na po yung Orc at saka ang mga elf. So, si Legolas. Ayan. So, ang gagawin lang nito, papasok yung Uruk-hai, sisigaw. Tapos, dating itong si Byakuya, labas ng bangkay. Ganun lang kasimple. Yan. At ito, the point is sobrang lag ng server. Sorry guys kasi ang server na ginagamit nila para makapaglaro is Perfect World. And since we are playing in a tournament in China, we should bend to the rules of the Chinese organizers. Wala lang nga naman magbida-bida ka. 'Di ba? Nakikisali ka lang participant ka lang tapos ikaw pa maangas, 'di ba? Kaya give mad props to Mineski kasi kahit lag talagang sila pumapalag-palag dito. And anyway, sikat napakaswerte na nakakuha ng double damage. Burning, walang mana, 45 lang. Pero tingnan natin kung ito ba ay 45 o kalibre 45, hindi nakapagbote na. So bumalik ng konti, 79, 80. Okay, gumawit pa ng isa pang bote charge. And nakaabang si Lanem dito. Nakakatuwa to mechanic ng stair sa Dota 2 kasi ito high ground pa rin to, technically high ground hanggang dito. So ito pag tumayo ka diyan, hindi ka kita kahit feeling mo kita ka na, pero Burning dito tatama ng EMP. Machakit. Oy, Courier! Nakalimot na naman sila. Anyways, Stanini dito, tumama ba? Hindi, kinancel. Dahil sa sobrang lag, hindi ko alam kung may stun ba o hindi. Ganon, katindi. Outsu. Pero anyway,
Sand King dito. Smoke. Oy! Umi-FY mga kaibigan itong si paring Owa. Nasa ng Stanini. There goes the Burrow Strike. At medyo 10 years sa ere itong si Shawait. So sobrang lag. Nasa ng stun galing kay Arar. Ito na tumamang Stanini. Nag-ulti si Zeus! At sila pa ang na-Jaipots. Namatay si Jay sa may malayong kabihasnan. Ang tindi mga kaibigan itong ano tawag dito? Orbital Strike ni Zeus. Tandaan nyo si Zeus yung nasa defensive noon, siya yung papatakbo. Ginamitan lang ng kidlat ni Diba at na Jaipots itong si Kawawang Morphling. Hindi pa siya nakapag-morph strength noon. Nakabote siya, pero hindi siya nakapag-morph strength for some strange reason. And forgive me guys kasi talagang lag. May gagawin nga ako. Ano kaya pwede kong i-close? Tanggal ko na to Kasi talagang ano mo? Ba't kasi nakalo? Kaya lang. Kailangan ganito gawin eh. Yan, kailangan ganyan. Pak. Yan. Nagbibitak-bitak. Pero anyway, burning dito. Nagamitan na naman ng EMP. Sinalo niya. Sabi may stick and napalm. Samantalang Lanem going for a stun. Burning. Still not saved, mga kaibigan. Mukhang hindi protektado ang kalangitan ng China dito. Tinamaan ng concussive shot. Wow! At namatay sa concussive shot. Aba! World record, mga kaibigan. Alam mo ba, yan yung ano ko mamaya niyan mga kaibigan kasi namatay. Pinatay ni Zeus. Kinidatan sa mukha and a killing spree. Coming in from Zeus. Sakla. Grabe. Kinos ko na yung Twitch. Easy lang kayo. Wala nang Twitch. Pero sadyang lag lang mga kaibigan. At tingnan mo na late tuloy ako sa pagbawa ng fight recap. Sad case. Anyway, the score is 2-4 in favor of Big God dito. Grabe. And let's see. Guys, sabi ko nga sa inyo, yung mga nasa BTS, yung mga nasa Beyond the Summit, huwag nyo i-spoil yung laro. Hindi nakakatuwa, guys, promise. Wag. Ipapaban ko kay Mubot yun. Sasabihin ko kay Mubot, ban mo nga itong mga nag-i-spoil. Lalagay kong conditions ni Mubot. Wag na, guys, please. Wag na. Yan. Kamusta naman yung items ng Mineski dito? At kahit nag-i-stop dance tayo, tuloy-tuloy pa rin ang laban. 4 na brown boots mga kaibigan galing Marikina na Stock Exchange. Itong sapatos ng kalahati sa halos buong Mineski lineup. Isa lang ang naka-upgrade mga kaibigan, nakabili na ng Reeboks tong si Secret. So Polo mga kaibigan at least getting a better farm so far. Bakit? Ano bang pinokos ni Jay? Ano ba binuo niya? Wala pa, nakaano pa lang siya singsing ni Basilio and Slippers of Agility. So yan pa lang. May dala. Ring of Aquila na ata to. Ring of Aquila for Jay. Let me look at the net worth right now. It's very different. May nahila ba? Nahila mga kaibigan to si Lanem. Lalagay ata sa cliff. Hindi umabot. Tekken Moots mga tropa pips. Pero habol si Yamaguchi dito. Wala nga lang siyang mana. Kulang siya ng konti. Pero meron siyang body dito. Kukover ba si ROTK? Nandito siya nakaabang. Okay, tumama ang tornado. Tapos hindi ko alam kung may EMP. Patingin na nga lang. Hindi ko cool down mga kaibigan. So no EMP used from Mineski. Ayan. So, Bimbo dito, aabante na. Level 6. Shawait pouring down the lightning. Ano pa? Lalapit ka? Sinasabi ni yun ang sinasabi ni Shawait Lalapit ka, pero in Chinese. Ano kaya yung Chinese ng lalapit ka? Basta. Ayan. Owa dito, still far away from his Blink Dagger. Vengeful Spirit still stuck with boots. Kamusta si Batrider? Malayo pa rin ang Blink. Medyo mga kaibigan, mahirap talaga ang sistema dito sa larong ito, lalo pat hindi kayo makapag-power farm. Yung jungle ng Mineski kanina, very closed for convenience. Tanggal black to. Paano nga na makakapag-stack? And that forced Mineski to go for an aggressive tri-lane, which a little paid off in the first run. Pero nung naglaon, wala na, alaws. And now, Yamaguchi in the offlane trying to get some farm while Sand King trying to rush his Blink Dagger using his Sandstorm. Ang problema, isang lapitan lang ni Zeus, bagsak kidlat, tapos ulti nga. Ang Mineski dito, sadyang malambot pa sila ngayong araw na ito. It's already 9 minutes in. At ang optimal, pero may mga kaibigan mahabol sa dito natin mangyari. Si Ice medyo buhay pa. Axe still far away. So, walang nangyayari mga kaibigan. Kahit stop dance tayo, tuloy-tuloy lang, napaganda. Ayun, kung late game, plano nila,
Palano nila Morph, malaban mo sa Medusa late game, ang labo ng strength and structure mo, pre, pero sige. Radiant's middle tower Anyway, is under attack. ROTK dito. Isang sigaw ng Pugad Lawin. Hindi tinamaan si Yamaguchi, mga kaibigan. Medyo immune sa sigaw. Naka yung earplugs. Pero anyway, si Paul ito na silence, mga kaibigan. Naabante na si ROTK dito. Isang sigaw. 4 seconds for him to be able to use his shout. Blinking in. And there goes the call. Where is Lebron? Ito na binagsakan na, mga kaibigan, ng slam dunk. At tumugtog na naman ang opening team sa aking ulo. Burning, binato na ba niya ang kanyang Mystic Snake? Hindi tumama. May ulti ba si Zhao 8? Wala pa. Pero kung may bagsak ngayon, sayang. Medyo happy birthday dito ang BG. So, Big God, mga kaibigan, not only they have the late game powerhouse, which is Medusa, ang lakas ng mid game nila dito, lalo pat nakapag-online kaagad si paring Zeus despite going on off lane. So, goes to show, mga kaibigan, you can never count out Zhao 8 at meron pa silang maganda-ganda ditong pangtanggal ng Observer Ward. So, RIP, map awareness for Mineski. They need to look for something here. I think smoke ganks ang susi sa kapalaran ng Mineski dito. Ayun. Lambutin, SS lag ni Zeus. Alam na, sabi sa chat, mga kaibigan. And I guess hindi ko parang in one shape or form outdrafted ang Mineski dito. I think a Morphling isn't really gonna do much dito sa lineup. Anyway, may smoke ang dito sa ring ataw ng Mineski, mga kaibigan. Nasaan na si ROTK, gusto niya i-focus. There goes the stun. Nasaan yung Sand King? Hoy! Ayan na, mga kaibigan, is Tanini. And ROTK would die. And I think Burning might die as well. EMP not connecting. Pero may courier pang namatay. So that's what's going on for Mineski right now. Kahit pa paano, mga kaibigan, nakakuha sila ng courier kill. And Polo dito, pasensya na kasi talagang lag eh. Kung siguro, hindi, alam ko na, reconnect. Reconnect lang ako, guys, ha. Pag ito, lag pa rin, magwawala na ako. Ayan. Okay. Lag pa rin ba? Nalaman natin yan. Anyway, Xiaowei dito hinahabol, mga kaibigan. EMP connected, I guess. Pero wala eh. Alos talaga eh. But, teka lang, nagbag ba ako? Ayun, okay na. My spirit echoes. Kamusta ang net worth, mga kaibigan? Jay, leading here at 4.8k. Xiaowei lang ang sumunod. Lamang lang ng 100 itong si Morphling. Pero saan nga ba aabot ang 100 pesos mo? Kapag ang ginagawa nitong BG talagang all out relentless rampage. Umiikot lang tong si Xiaowei eh. Parang nagpo-police duty, mga kaibigan. At ito na, mga Mineski, medyo wala ata sa kanilang memo na nagpalit na ng security guard. Si Yamaguchi, mga kaibigan, tumatakbo dito. Kaya ba niyang takbuhan itong dalawang ilusyones ni LAN-M? Tingnan mo, ilusyon pa lang. Threatened na agad si Batrider dito. And Ice, following it up. Ito na, binagsak na ang bangkay ni Byaku Yakuchiki. Saklap. At lag pa rin, guys. Lag pa rin. Ayun, sa sobrang lag, mga kaibigan. Pati yung score delay. And now, fortification would be pop, destroying this tower in the process. At Mineski, mga kaibigan, naghahanap ng pwedeng gawin. Nasa ng smoke? Kailangan pa lang isa pang smoke. Radiant's top tower has fallen. Ito? Oo, pwede. Pero anyway, mga kaibigan, ito na naman, blink call para kay Polo. Binagsakan pa ng kalapati. Nasa ng martilyo. Hinampas na naman, boom! Kimiga Sukida! Tumugtog na naman talaga, promise. Pero anyway, mga kaibigan, mamaya na yung pagiging yung mga kakornian ko. Tuloy muna tayo sa laban dito. Hindi pala nakuha niya. Grabe. 700 damage coming in from just Arc Lightning. Sabay Thunder God's Wrath. Bagsak, mga kaibigan. Itong Mineski, not only siguro sa ekonomiya, let me check. Grabe! 4K net worth advantage at 14 minutes in. Kamusta? Grabe, mga kaibigan, mukhang epektibo ang pag-cancel ng pag-cancel ng trading ng China sa Pilipinas. Tingnan mo naman, pati XP, mga kaibigan, nasa 4K din ang kalamangan ng BG dito. At mukhang umpisa pa lang, medyo malungkot kaagad ang tanghali natin. And the only choice for Mineski is to actually outfarm BG right now and outplay them. Medyo dun sa outplay department, dito tingin ko di mangyayari yun. And anyway, asa ka pa, boy, naka-haste. And now, Polo might be in danger na pilitang gumamit ng mahiwagang magic dito.
Pero magja-Jaipas din siya, niluto siya. Silence plus battle hunger. At tingnan mo, guys, late reaction, pati yung graphics ko. Oh, ngayon lang lumabas yung kidlat ni Xiao 8, mga kaibigan. At tingnan mo naman kung gaano ka-efficient si Xiao 8, binaba ang kanyang arcane boots at point booster. Pagkagamit niya ng bago gamitin yung Thunder God's Wrath para biglang malaki yung mana pool niya ulit. So that goes to show talagang marunong itong Chinese teams natin. O baka Xiao 8 yan, di ba? Yun. So nadaan, mga kaibigan, naburneng itong Mineski. Grabe, para silang na dito na Harlem Globetrotters eh. Dire's top tower is under attack. So ngayon, mga kaibigan, wala na tayong choice kundi i-hashtag ulit si Pope Francis, pero wag na natin siyang sisihin dito. Wala siyang kinalaman, mga kaibigan. Talagang ganon ang buhay. Oh my goodness. Anyways, mo kami from BG. Naghanap sila dito. Pero makita natin, oy, kamusta? Na-break yung nila. Oy, nagpakidlat. Grabe. Grabe yung nila dito, mga kaibigan. Anticipation skills coming in from Big God. Si inosente lang ang nagtataka eh. Naglalakad si Invoker dito. Walang kamali-mali, mga kaibigan. Nung na-break yung smoke, abay, biglang naglabas ng kidlat itong si Zeus. And what a disaster for Mr. Polo right here. Wala naman siyang gustong gawin. Gusto lang niya maglakad. And napansin nyo ba? The current trend right now is the supports rallying some wards for the mid players to actually put them in or someone else. Dati talagang kaya nga sinasabing ward bitch ang supports kasi sila na yung nagbumibili, sila pa yung naglalapag. Pero ngayon mas optimal na pala na yung core ninyo ang maglapag since siyempre sila yung may blink dagger, sila yung may mobility spells, ganun. So utilizing, mga kaibigan, yung pass mechanic, yung pag-share, it all comes down to that. And kumbaga parang ganun naka-optimize ang Dota 2 ngayon. Kaya dati active duty ang supports for warding, ngayon medyo nabawasan ang kanilang trabaho kasi pwede nang sinishare na lang yung ward sa mga sa mga core heroes na may slot left. Tapos supports can go to other duties like stacking and I don't know, yun siguro babysitting. So grabe guys, ganun ang Dota ngayon. Ganun nakalalim. And anyway, Isa is getting spotted by Yamaguchi. May Firefly ba ito ginamit ng mga kaibigan? Cold Snap para mapasma and Morphling, mga kaibigan, binasa pa. Trangkaso ang inabot ito ni Ice, pero support lang yan guys. Buhay pa ang apat sa BG. Ito na nga, nagpabagsak na, dalawa kaagad na Jaipas. Kamusta? Kahit wala akong nakikita, parang alam po na kaagad ang nangyari ito call para kay Polo dito. Nasaan ang yun na naman po, binagsakan na naman ng slam dunk dito. Grabe. Sabi ni Jeff 8789, parang lag yung stream. Aba, you don't say. Pasensya na guys kasi hirap talaga kapag Perfect World servers, and I'm trying siguro ko na lang restart Dota. And if it's still lagging, then I'm sorry guys, wala na akong magagawa. Late stream, lol. Wow! Sinabi na ngang walang spoilers. Alam ko yung mga nasa Beyond the Summit, mga maaga yan. Huwag na kayong magbida-bida. Tigil na yung mga bida-bida dyan. Anyway, Yamaguchi dyan naglalakad, naghahanap ng mata-target. Walang makikita, mga kaibigan, kasi ang bilis maglakad nitong BG. And let's look at the items right now. Grabe ang layo. At narinig ko sumisigaw ang Mineski sa may taas. Pero delay din ako ng 6 minutes kaya wala akong kamalay-malay kung anong nangyayari dito. BG, tiga mo, naka-aganims na si Xiao 8. Usually, hindi ito yung item yan Ang optimal na item for Zeus sa standard play is, tawag dito, Veil of Discord. Pero sabi ni Zeus, Aganims. Ayun, walang kalaban-laban. Binabagsakan lang ng kidlat ni Diva. Kaagad? And take note of the build even. Maxing Arc Lightning first. Mag-invest ng points on static field. So, sabi nila burst. Burst kung burst. Ayun. Ayan. So, kamusta naman ang dito? Ang Mineski. Tingnan natin yung items nila. Wow. Boots, Bracer, Sentry Ward TP. Boots, Blink Dagger for Yamaguchi. Mas mataas siya.
sa net worth ni Polo. Kamusta yung item ni Polo? Urn of Shadows, Face Boots, Null Talisman, Bracer. Rate banda lang ang kulang niya. Suki na siya ng Chipipay items. Tiga mo, ganun ka durog ang Mineski pagdating sa farm at napa-earn na lang ito si Invoker. And siguro baka makalimutan, dahil ba nagbago yung damage ng earn? Gumagana na ba ngayon yung Cold Snap tapos Urn of Shadows? Dati tinanggal yun eh. Ayan, pero tingnan natin kung kasi yun yung naiisip kong rason kung ba't nag-earn si Invoker dito. If not, then that means talagang medyo kamote siya sa farm niya. Restart mo na lang muna, Denki, habang pause pa. Wala eh, hindi na sa sa internet talaga. Hindi sa PC ko, yung PC ko medyo godlike to eh. Pentium 12. Hindi lang to, yung iba kasi 'di ba yung i7, ilang cores yung i7. Wala 'yun. Ito iPad hardcore. Tapos yung gamit kong dito, graphics card is 10 Titan. Nag-run ako sa 16 gig na RAM. Kaya maganda tong PC namin dito, yung casting PC. Ang problema lang talaga, guys, is yung internet. Ang tanong ni 111 Maki, may panalo na ba Mineski? Nako, kamusta? Welcome to the stream, by the way, kasi mukhang ngayon ka lang tumutok. Currently, Mineski sa overall standing, sila ay nasa 5th place. So, dito, kung manonood kayo, kumbaga parang kung specifically makikita nyo, yung Mineski medyo stellar ang performance. Pero sa overall, sila yung pinakamalakas sa Southeast Asia and in fact, nasa top 5 sila. Top 6 yung makakapasok sa main event. Kasi yung top 4 directly invited, yung 5th at yung 6th, papasok sa wildcard. So ngayon, so far, ang Mineski nandun may pag-asang makapasok. Pero pag sila ay nag-jaypats dito sa BG ng 0-2, medyo babagsak sila ng konti. And they need to find something for them to actually to bounce back. And tingnan mo si ROTK, mga kaibigan, galit. Sabi ni ROTK ... Ayan. So overall, pero hindi ko na alam kung ano yung bagong updates. Yun yung nakita ko kagabi. 6 na ba? 6th? 6th? Okay, 6th place pala. Salamat, Watames 16. Kasi yun yung huli kong tingin kagabi. 5th place. Easy ka lang. Huwag ka namang magalit. Ayan. Sorry, BPN. Never mind. Abaga, si Burning, mabait. Never mind. Alam ba, tama ba yung paggagamit nila ng never mind sa ganitong senaryo? Kasi pag sinabi mo, wala lang, pag sinabi mo kasi yung never mind, parang sa'yo nang galing muna. Halimbawa, kumain ka na ba? Tapos sinabi nung kakausap mo, ha? Sabi mo, never mind. Ganon. Dito parang sabi ni Yamaguchi, sorry, VPN. Sumagot si Burning, never mind. Parang, ha? Anyway, huwag natin pag-isipan. Ganon. Yun yung gusto nila sabihin, we don't mind. di ba? Parang ganon. Pero huwag natin, broken English aside, at least, di ba? Hindi naman dito, hindi naman parang mataas ang sportsmanship ng BG dito, hindi naman sila jerks. Pero anyway, Shawi dito baka mahuli. Pero na BPN ng Kuya Yamaguchi mo. Finally, nakahila na siya sa Stanini. Shawi might die right now. Finally, matititain na yung record. Pero makapagbagsak pa ng Budalahaw, hindi. Nabagsak nga ang kanyang lightning. Pero napukpok na naman po ni Sakuragi. Yung isa dito, sino? Lumabas ka, score please. Labas. Okay, si Owang namatay. And a mega kill for ROTK. Talagang delay lang. Saklap. Ayun, sabay may nadisi na naman. Ako nga, mag-reconnect na nga ako. Nainis na rin ako eh. Pwede ba yun? Wag yun. Sino si Pinky? Sabi ni Ran pa online, daw, 4-100 na, inform the future. 5 na eh. Parang na yan, nagkamali yung future mo, tol. Dire's top tower is under Mali, attack. alternate timeline ata yung napuntahan mo, tol. Ayan, pero yan, balik tayo sa laro mga kaibigan, na score is 5-14 in favor of BG.
Ayan. Lag talaga, Denki, kahit sa Dota 2 pag nag-watch ka. Hindi rin. Watch boys ako eh. Hindi naman ako naglalag eh. Dalawang instances lang ako naglag. Tama yung sinabi ni Nostra. Nung The International at tsaka, well, ngayon. Kasi, ewan ko, sa dami ata ng viewers ngayon. Pero I don't think it's to blame eh. Talagang medyo malayo lang ang Perfect World servers. So, yeah, that's it. Anyway, BG dito talagang on a roll right now. And let's see if they can keep it up. Baka talagang mawala ng pag-asa dito ang Mineski. Let me look at the gold graph right now. I think it's notwithstandingly high for BG. It's 7.5k net worth for our Chinese team. And for the XP, it's around 7.5k as well. And look at this. Wow, Yamaguchi nagbi-blink na naman sa kawalan. Gustong makaisa, pero siya tuloy ang nataspi dito. No choice but to run away. And BG fending off that aggression with just one stun. Namatay si Zeus, pero namatay din si Vengeful. And unstoppable na po si ROTK. Tingnan mo nung item. Blink BKB. Hindi na kailangan ng Blade Mail, hindi na kailangan ng Aghanims, hindi na kailangan ng grabe. Sa bagay kasi, alam nyo, lamang talaga sa mamaya ROTK calling, Jay, kamusta na daw? Dako na silence pa mga kaibigan. No waveform for ya, and that's an easy kill for Mineski. At hindi lang to dominance from BG. Talagang mas mataas ang experience level nila eh. Kasi kumbaga wala pa nung mix, wala pa nung MTB. Ano na talaga tong mga players ng tawag dito ng Big God, mga legends to eh from China. Eh nagsama-sama pa sila, grabe, parang nag-Voltron itong BG at bumuo ng sobrang lakas na powerhouse. Kahit mga retirado na to boys, ang lalakas nito. Ayun, sabi ni El Kenshin, okay naman po Galawan. Pero ano gagawin ng Galawan sa ganyang draft? Lalo na pag sobrang late game na. Yun nga eh. Yung sabihin kasing outdrafted kasi may centralized game plan naman ng Mineski dito. Ang sabi ko nga lang talagang hindi lang talaga parang madali. Yung Chinese, alam nila kung ano gagawin kapag may Batrider. So, iyan. Paalala ko lang, hindi to si Ice si Ice to, bitin ng isang ice. Hindi to yung hindi to yung taga Malaysia. Okay? So anyway, the score is 6-16, lamang ng 10 ang BG dito. So not only on the score, but also on the economy. Grabe. Dire's bottom tower is under attack. And now, looks like a push will be coming in. Hindi pa sumusuko ang Pilipinas dito. Sabi nila, kaya natin to, malaki na kami. Papalag, Yamaguchi trying to backdoor. Kinukuha na yung mga creeps para makapag-push dito si Secret. And Apollo needs all the gold that he can get right now. Look at this, kalungkutan. Drums at saka earn ang item niya dito. Nakasupport at nilasit pa ni Yamaguchi. Para lang meron siyang gold pa. Feeling ko, na to eh. Boots of Travel na lang para medyo madulas-dulas siya. Ayun. Ayan, sabi ni Prime Objective at galit na galit, all caps. Wala sa ganun yun. Bakit naman yung Korean teams? Dude, sa Korea, ang esports revered. Meron silang may government body sa Korea na nagtutulong sa esports. Hindi man governmental body, pero merong isang malaking organization, yung KESPA. So, ganun ka-iba. Ibang-iba ang kultura ng esports sa Pilipinas at saka sa Korea. So, I think it's wrong to compare something as matured dito kumpara sa Pilipinas, di ba? Yun lang yun. That's just my 2 cents. Pero, oo nga, syempre, XP is no excuse. And so anyway, the score is 6-17 in favor of BG. Grabe, ang galing talaga ng dito, Big God. You have to respect the fact that the Chinese are really, far ahead pagdating sa Dota. Oh, titipi ka pa, ha? Bawal tumipi kay Enrile. Pinupok na naman siya ni Hanamichi Sakuragi. Monster kill for ROTK. And they're chasing Burning Hero. Walang mana si Medusa. Kaya yung mga patay ba ni Bimbo dito, pinaliguan na, binasa itong si Dusa. At mukhang nagdusa siya dito. Easy kill. Para dito kay Polo at kay Burning. Basta walang mana lang si Medusa. Kaya nilang patayin. Pero ang problema, mapatay nga itong si
tawag dito si Medusa, ano naman, 'di ba? Ang lakas ng BG, guys. Lahat sila mataba. Gusto ko lang ipakita yung mga items. Skadi for burning, Blink, BKB, and a point booster. So this is an Aghanim Scepter coming in. Dire's middle tower is Tapos, Radiant's grabe bottom kalunos-lunos sa tower is sitwasyon, under mga attack. kaibigan. And yes, tama yung punto ni Prime Objective. Kailangan mag-step up ng Pilipinas, guys. Talagang papaliguan ka ng more experience at saka yung well-funded na team. Diba? At may punto si Rachel Ace. Nasa player pa din yan kasi di naman yung sponsor ang naglalaro. Oo nga, tama. Nasa player pa rin yan. So yun nga, yung maturity at saka yung professionalism, malaking part yun. Diba? Ano magagawa natin? Talagang sa Pilipinas, medyo, let's say, ako kasi ang predicted prime ko ng Pinoy Dota is around 2015. Dito na yun ngayon. At nasa umpisa pa lang yan, guys. Nasa pintuan pa lang tayo ng 2015, and I'm expecting Pinoy Dota to actually improve lots and lots, especially nagkakaroon ng mga ganitong klaseng exposure sa mga international tournaments. So, thank you sa organizers and management ng Dota 2 Asia Championship. Kasi binibigyan ng break itong mga Southeast Asian teams. Kailangan talaga ng XP ng Southeast Asia para maging sila on par at least with yung mga karatig niya sa West at saka sa China. Ayun. Sana ang wag naman ganun. Wag ganun. Grabe. Don't bear ill will to the point that you would tawag dyan. Wag tayo mag-delve doon. Ayan. Sabi ni Kiko, dapat boss Denki, pinapalitan na yung mga representative natin. New players, maraming mas marurunong ngayon. Kaya nga may Class A tournaments. Binibigyan namin itong ang Mineski Events team. Binibigyan naman ng big break yung mga bagong teams Kaya nga tayo may Class A tournaments. Buong taon yan, isang buong season yan. Pwede naman kami mag-focus na lang sa Class S. Pero hindi, binibigyan namin ng chance ng ibang teams na magkaroon ng big break. Pero anyway, mga kaibigan, si Aiza sino namatay ata, pinaliguan ng napalm. And he would die in the hands of Yamaguchi. Ang problema dito, anong sagot mo? Dito kay ROTK at saka kay Medusa na sadyang mataba, mga kaibigan. Morphling though is on the height of net worth. Net worth with Eagle Song and Manta Style on his hands. Tingnan natin, guys, baka naman pumulso dito ang Mineski. Naku po, baka magkatotoo ang gulong, mga kaibigan. Ihanda na, mga kaibigan, ng inyong cyber pitchforks dahil mukhang duduro. Hindi pa. Maaga pang magsalita. I think Morphling might get fat. Pero ang problema, mataba din ang dalawa. Sa BG dito, yung dalawang core nila, Medusa and Axe, is on their prime. Look at this, Aghanim Scepter is already up. Radiant structures are fortified. For Axe, Ethereal Blade though is already done for Bimbo. Alam mo, kahit durog ang minasing ngayon, Yamaguchi getting bursted down. Naku po, out to Skadi. Naku, nilabas na ni Burning ang kanyang kampo ng Skadi Liman with Maelstrom as well. May kidlat pa. And anyway, Bimbo dito nagpo-push ng top. So, discarding Marino na lang. Basa-basa din pag may time. Ayun. Dire's top tower is under attack. Anyway, alam mo, kahit naman ganito ang nangyayari sa Minesi, respetuin pa rin natin ang si Bimbo. Nakabuo ng mabilis. Kahit ganun ang nangyayari, tingnan mo naman, naka Ethereal Blade, Manta Style. Pero again, sana aabot ang 20 pesos mo. Yun yung ngayon statement of the day Diba? Ay, grabe kalunos-lunos. Alam mo, guys, buti hindi ako yung naglalaro kasi malamang nag-rage quit na kami. Pero anyway, Jay Killing Shaway dito. Okay. Mukhang ang tanging nylon cord sa garter nitong Mineski is Morphling. Bimbo dito, getting cold! Uy, buti na nakapag Manta Style ka! Nakagamit pa ng Opa Manta Style itong si Morphling, pero silent siya, so no way for around 6 seconds. And you are gonna die against the hands of the support. Naka-gem, naka-dust. Grabe, gem na dust pa. Super true sight. Truest of the true.
Grabe, pabati daw yung birthday ng anak ni Lucas Kane Umeres. Shout out sa kanyang anak na nagba-birthday ngayon. Ayun. Denki, lag ba ang BG kaya ganyan? Kaya sila nanalo kasi lag ang BG? Ewan, hindi, naglaro sila sa Perfect World server, so may advantage itong BG kasi doon sila sa kanilang home servers. And despite me saying na lag is no excuse pagdating dito sa larong ito, talagang nakaka-hamper ng gameplay ng Mineski yung nasasuffer nilang lags. Ito, naka-ready ang counter picks na strategy. May insight ako dyan, paring Dr. Galiza. This might sound wrong for pub players, pero pag nasa tournament setting or pro ka, ganito yung trend. Mamaya papaliwanag ko kasi may Roshan attempt dito ang BG. Ayan, so habang siguro chill, wala naman nangyayari. Owa, nakaabang mga kaibigan. Nahila na naman ang support. Ice. Napatay ka agad kaya ikaw ang stand-in. Kasi medyo wala ka ata dun sa mindset ng buong team. Ba't ka nasa labas, boy? Dapat nag-stack na kayo sa gitna. May axe naman kayo. Anyway, Tornado EMP connecting para kay Burning. Oy! Naglabas na po ng Giant Mode itong si Axe. Sabi niya, Uruk Hai! Pero wala lang. Wala. Hindi inininda ng BG yung Tornado EMP ng Mineski. And Roshan is at around 2/3 HP. At mukhang Mineski ang tatapos sa tanghalian ng BG ngayon. Pero papalag ba? Abante mga kaibigan ng BG dito. Naku po, huwag kayong magpatama sa stamp ni Roshan. Medyo masakit yan. Anyway, call connecting. Ito na naman po, pukpuk palayok. Pumpanes! Grabe mga kaibigan, pangatlo. Bimbo, dying. Isa na lang ang buhay mga kaibigan. Si Paring Secret. Tumatapos si Polo dito mga kaibigan. Takbong magnanakaw. Una pa buhay si Bimbo. Yun na, hindi na. At nabuhay mga kaibigan ang nag-iisang buhay. Si paring Polo dito nakatakbo agad. Look at the XP distribution coming going towards BG right now. 6k laban naman sa 3k na nakuha niya sa pagkapatay ni Axe. Pero yung gold sway talaga 1.7 agad yun. And Roshan as well. Roshan has fallen to the dire. Burning would be taking the ages. Ayan. So anyway, sasabihin ko lang yung sinasabi ko sa inyo yung insights. Alam nyo, tinanong ko kasi mga pros. Nagtanong ako sa kanila. Lahat ng pros, hindi lang sa Pilipinas, pati sa international, yung mga nakilala ko na mga pro players. Pinalad ako man ako na sagutin nila ako ng seryoso. Tinanong kasi sa kanila Sabi ko, anong strategy sa pagka-counter pick? Sabi nila, hindi priority yung counter picking. Mostly. Siyempre, may mga exceptions, pero laging meron ng parang prepared lineup ang mga teams. Na yun yung meron silang parang pre-rendered na lineup na handa, praktisado, tapos optimal. Ngayon, ang reason is kapag nag-counter pick, kapag masyado ka nag-delve sa counter picking, masisira yung strategy nyo. Kung meron kayong centralized mindset, masisira. Kasi yun daw yung importante sa pro mindset. Hindi naman yung kung mas magaling kang mag-right click dun sa kalaban mo or mas mataas ang MMR mo. Kailangan similar kayo ng mindset para hindi kayo nagkakaiwanan. Ganon. So, yun guys. TLDR, priority yung pre-rendered lineup kaysa sa counter picking. Yan. Set hero kaysa sa counter picking. Nagka-counter pick pa rin sila. Pero the strategy on canceling or counter picking is dun sa pagbaban. Ganon. So guys, alam ko malamang marami nang nagagalit sa sasabi mo Denki. Sasabi mo pangit mag-counter pick. Guys, hindi pangit mag-counter pick. Hindi lang yun yung priority. Yun. Ganon guys So yan, sana nagkalinawan. Ganon yung pinagkaiba ng sa pro at saka sa pub. Sa pub, pa counter pick. Kaya nga may nagpapahuli 'Di ba? Nagpapa 0 seconds bago pumili ng hero. Pero that's yun yung point. So yeah, Mineski dito tried for a little bit more counter picking approach. In my opinion, kasi kumuha sila ng invoker dito, pero tingnan mo nangyari, medyo gumuho ang kanilang ang plano. Samantalang BG doesn't even give an F
Kasi, gusto namin ng Medusa. Gusto namin ng Zeus. Ngayon, di ba? So, yan. Basta, yun. Basta, hindi ko sinasabing pangit mag-counter pick, pero hindi yun yung priority ng mga pro teams. Kahit itanong nyo pa sa kanila, anyway, may tinamaan ba dito? Wala. Nag-wave farm lang sila. Naku, sakit ng damage talaga mga kaibigan. ROTK killing RR. Nasa ng ibang team. Ito, nasa may malayo sila. Lalakad sila mga kaibigan. ROTK has Blink and Gem. Kanina pa yung Gem na yan eh. Pero Xiao 8 dito mga kaibigan, wala na talagang pakialam sa puso ng mga Pilipino. Aghanim's Refresher Orb. Radiant's middle tower is under attack. Grabe. So, ayan, marami nagtanong din bakit daw wala yung Arcanis. Blame the organizers for that. Sila yung pumili ng mga i-invite na teams eh. So, yan. In my opinion, dapat, teka mamaya, nagpupush dito mga kaibigan ng BG. Nasa ng buong koponan ng Minesi. Umi-split dito. Si paring Bimbo, nakubitin ang kanyang ilusyones. He needs to, actually defend. Grabe. Power Threads, Mantos tayo. DC na naman ng dalawa. Yan, sabi ni Alan na Hicks, may pag-asa pa ba? Ang Mineski, wala na yata eh. Nino? Oo. Nakakasira kasi nga naman ng momentum yung pag-DC-DC. Ayan. Teka lang. Sabi ni Prime Objective 18, boss, din kitingin mo, solid lineup ng players para makapalag sa international? Depende talaga. Depende. Actually, being a caster for almost more than a year, sa panonood ko sa mga pro games, ang nakita kong trend dito is, a team's effectivity depends on the meta game so much. Kaya nagwawagi ngayon ng Rave, kasi yung meta pasok na pasok sa kanila. Same with Arcanis. Ayaw kong sabihin yung strategy, pero, for protect one strat. Pero, tawag dyan, yun talaga. Kung yung team nyo pasok doon sa meta ngayon, kayo yung mananaig despite kung sino man yung players nyo. Greatest example would be Alliance. Hindi ko naman na kailangan i-explain kung bakit, pero Alliance during TI3. 'Di ba? 'Yun. So, meta game, guys. Meta game, isa sa mga pinakamalaking factor. What the heck is meta game? Okay, Google mo Misty. Dapat team Noob kasali dito. It's a challenge in my opinion for the other teams. Kailangan nyo ng exposure. So, yun yung parang ko sa kanila. Well, Minisik already has the exposure they need. But anyway, hindi nakahila si Yamaguchi sa diyang kamalasan mga kaibigan. He's going in for a BKB, but I think it's a little bit too late. Kasi mag-abangers gaming lang ang BG dito at ang priority, ang kidlat ni Xiao 8, hindi na to para sa core, para sa support to. Kaya mukhang dinadaan na lang sa daga system ni Bobbins ito. Wala siyang boots of travel, he needs a travel right now. Uy, may nahila mga kaibigan, nahila na si Burneng na walang Lincoln Spear. Pero meron siyang meron siyang Aghanim's, meron siyang Aegis dito. Kaya wala silang pakialam kahit Majay pa dito. Swing up ni RR mga kaibigan ng MVP, bayani ng Condor, pero patay ka rin. Nice effort though. Patay si Axe mga kaibigan in the hands of the tower. Gem of True Sight is down and out. Kinuha ng Eagle 1 Harrier attack. Ang tagapagligtas ng dalawang gem. Nakuha yung gem ni Yamaguchi, pati yung kay Ice mga tropa peeps, grabe itong And anyway, ito na po, pumupush na, si Jay, dumadaga system na, trabaho, double kill for Owa, this can mean big, pero na yun nga lang, naging bato si Bimbo, Bims, one more click, oy, nakapatay pa, na-Rax, wala kang replicate, waveform, walang mana for TP, sad boys, kaya ba, makapag-TP out ba, hindi, na-rat Doto mga kaibigan. The rat is real. Sorry guys, naingayan ba kayo? Sorry, sumisigaw ako. The rat is real. The rat is real. Bimbo mga kaibigan, binuhat ang buong Pilipinas. Grabe. Ow.
ang title ng larong to, Meanwhile at Boss. Woo! Ngayon mga kaibigan, nagkakaliwanag na po. Liwanag. Liwanag sa dulo ng tunnel. Pero yung tunnel medyo makipot mga kaibigan. Sana hindi ma-tunnel vision dito ang Mineski. Grabe. Nagalit na si Sick My Duck 09. Ang baho daw ng boses ko. Akalain mong boses yan mabaho. Naaamoy. Ayan. Sorry sa mga naingayan. Ayan. Pero anyway mga kaibigan, sabi ng BG, ano naman? Di wow. Ito na, push na lang daw po mga kaibigan from Burning and Company. Kaya nila to actually ng Imando Ito na yung mga krepepas. Tumadukin dito si si RR. May ulti ba ang Mineski? Meron silang mga ulti except for Epicenter. Samantalang lahat ng pwedeng ipatong. Ay! Naku po! Yamaguchi! Nakahila ng isa! Call from ROTK failed! Pero nakapag-Hammer of the Gods pa rin siya. Buyback coming in from Sand Kings. Meron na siyang ulti dito pero makapag-gamit pa siya ng magandang Epicenter. Tatlo kaagad. 4 ang namatay sa Mineski. And from firepower alone, Mineski went down. At talagang yun ang scenario dito Mineski cannot win on a war on attrition. Kailangan nilang discarding Marino dito Radiant's middle barracks. Grabe, and now Raxes would be going down. I think tatapusin na to ng BG. Nilakad na nila mga kaibigan. Mando-mando gaming. Trabaho lang daw sabi ng BG. Walang personalan. Dumarating na ang 1 second for Vengeful to come back. Pero I don't think, tawag dyan, meron ba siyang magagawa dito? Bench is a no factor in this game right now. Support ka lang, RR. Anong magagawa mo? Siguro swap. Tapos yun. Radiant's top barracks are under Grabe, anong magagawa natin mga kaibigan? And wala pang ang DR ata si Magdusa Wala pang ang Rapier. And Vengeful nagpresinta para ma-Jaipads. And well, Bimbo dito. Sabi niya, ako na ang tatapos soloing this tower. And let's see if he can do it. Wow, distraction guaranteed para sa Mineski mga kaibigan. They need to cancel the TPs. Oops, tornado was already used. Wala na po ng tornado for 25 seconds. Maka-TP si Burning. Nako, yun na, nakaabang na. Jay would die. And I guess that's it for Mineski. Grabe, invoke na lang ang boy mga kaibigan. Polo is servicious dito. Pinalo, hinampas nila. Nemen is gone. Medusa, still no Divine Rapier. This game though, muntikan na guys. Actually, Tekken Moods na ito mo sumisigaw si Burning mga kaibigan sa picture. Grabe, pero tingnan natin guys. Actually, pag yung dito, pag ang What? Nag-buyback si Bimbo sabay pause ni Owa and RR disconnecting again. Grabe, ang nangyari doon, ako feeling ko, kung yung tornado, hindi niya pinatamang patagilid, kung pa-diretso. Naka-BKB ba si Dusa nun? Nung during that scenario, yung nagtitipi siya. Kasi kung hindi siya naka-BKB nun, kung natamaan niyo ng tornado, naku po, $1 million tornado, guys. And, Bimbo could have destroyed at least 1 tower, tas tuloy-tuloy lang ulit ang katok ni Bims. Grabe. Ay. Nawala yung energy ko. Hindi dahil sa natatalo yung Mineski kasi kanina pa ako sigaw ng sigaw. Ayan, tingnan natin kung kayang ipuso ito ng Mineski. Sana puso at saka practice. But anyway, 3K gold for Zeus. Pati nga ng buyback. Handa ang 4 sa BG dito pagdating sa mga usapang buyback. So, team wipe won't be a factor in my opinion. Kasi buyback Dota lang sila And if ever BG would get team wipe, it's probably because Mineski had poured everything on their arsenal. At kapag yun ang nangyari, malamang kapag nag-buyback, wala na kayong gasolina. Diba? Ayun. Kaya, guys, tingnan natin kung anong mangyayari dito. And BG,
binuksan na ang ano nila, ang cassette tape at nilagay ang Killing Me Softly. Rines ang play. Farm daw muna sila. Grabe. Sabi ni Slapsy, i-Mighty Savior moves mo, Bimbo, para manalo. Shoutouts nga pala kay Mighty Savior. Mali. Shoutouts din sa shoutouts sa Arcanis na sobrang suporta. Maraming salamat. Hello sa inyo. Si Ice to talaga. Si Ice ba to? Iba yan, ha? Wala lang, stand-in. Ayan. Oo nga, grabe na, no? Sobra na, no? Wag naman ganon. And 8 viewers have received a prize for witnessing a purchase of Divine Rapier. Sana pati ako maambunan. At bumaba na po si Calvin, mga kaibigan. Alam na ako na nangyari. We! Hindi, dapat... Hindi, mamaya. Huwag na pag-usapan. Binili ng mga kaibigan ni Medusa ang kanyang rapira. At ito na po. Mukhang magdusa ka ang laban dito. Oy, sinabi ko na nga na wag mag-i-spoil. Ibaban ko to. Bubot, iban mo nga tong nag-spoil. Oo. Upahan ko to. Abang kita sa gate mamaya. Pero anyway, mga kaibigan, nakita nyo na patay ni Bimbo itong si ROTK. Kawawa naman. Ayan. Hindi, malay natin, di ba? Malay natin. Tingnan natin mga pinagmamatch na dito ang BG. Sabi na yung baba naman, gusto kong kumatok sa pintuan. Sa bagay, bukas na yung gate 1 at gate 2 ng Philippine Embassy. Kaya siguro, it's time, guys. Looking at the net worth, talagang parang ang layo ng agwat eh. Bimbo dito in just 17k, samantalang ROTK at 20k. 26k net worth. Itong si Medusa with her Divine Rapier. Yeah, alam na this. Naku po, mga kaibigan, na doomsday clock is ticking for Mineski. Abangan na ito. Wala na. Hala, mga kaibigan, Yamaguchi umaandar dito. Sabi niya, it's time for the main event. Nasa na? Wala! Naku po, may nakita na niya na merong Wala. Tingnan natin kung may disaster ba ito for Mineski. Yes, it is. Pero nakita na ni Yamaguchi na merong Linkin Park Bakit pa niya ginamitan ng mahiwagang magic? Dapat 4 stop. Pero oh well guys, Roshan, mga kaibigan, for BG, this is the second Roshan of the game. Yes, it is. And Burning would be taking for himself. Lalaki pala si Burning. Ayan na, mga kaibigan, at pinatugtog na po ang My Way sa kapitbahay. Ayan na, sama-sama po tayong manood. Nako. Ayan. Sabi ko nga, ulitin ko lang. Maglagay kaya ako dito ng ng scrolling text ba na wag mag-spoil. Anak ng Tina, paalam namin na beyond the schedule kami. Kasi hindi to beyond the summit Yung mga nanonood ng beyond the summit, mga advance yun ng isang araw. Dito sa sa Mineski TV, beyond the schedule, delayed ng 6 na minuto. Kaya guys, please, please. Respect the MC. Alam namin late kami pero masaya kami dito. Anyway, na Tornado EMPC Burning dito. Pero kalahati lang ng manang natanggal, and remember, meron silang ages dito. And look, naman pumasok si Yamaguchi. Pero again, may Linkin Park, ba? Ang kulit ni Yamaguchi, mga kaibigan, at pinukpok pala yung napusin na RTK. Tuloy yung pabababoy dito. 4 ang patay na ata. 4 nga ang patay, buhay lang. Si Owa dito, mga kaibigan, kumuha muna ng extra rice sa may taas bago sumali sa clash. And the GG would be called by Bimbo. We won, boys. Radiant's bottom barracks. Dire victory.
Di ba tayo panismani sa lobby? Ayaw ba nila? Ayaw ng organizers?